May buntag, mga pinlangga, nga mga kapaglaom, o happy Sabbath alang kaninyong tanan, ilabi na usab sa ato ngayud nga mga kaigsunan nga nakaroon nagatanaw sa ato nga Hope Channel sa Southwestern Philippine Union Conference. Ako sab nga ginatamyaw ang atong mga katuran dira sa Boracay, sa akong mga uto dira, og sa ako sab nga pinalangga nga igsuon nga nakaroon sa Manila. Kauban sab labos nga tanan sa akong mga kaigsunan nga nakaroon sa Pawden City Adventist Center, maayong buntag alang kaninyo nga tanan. Niining matahumutak na sa kabuntagon mga pinalangga nga mga kapaglaom, ang suwito nga ato gayod hatagan o dako nga pagtagad, giuluhan kini siya a Christ-centered response to God's goodness. Unsa man ang ato tubag mga pinalangga ang mga higala og mga kaigsuonan sa Dios nga mao'y nagpangga kanimo ug nagpangga kanako. Ang Dios nga nakakita og sa kanunay nakadungog sa ato gayod nga mga paghilak bisan pa man ang Dios nga nagapasaylo kanimo o kanako sa ato gayud mo kalapasan, o ang Dios nga nagahupong kanato sa gugma o kaluoy, unsa man ang atong tubag kaniya, mga pinangga nga mga higala o mga kapaglaom. Niini nga buntag, ang teksto nga atong pagatun-an makita sa Salmo 66, versikulo 13 ngadto sa 16, akong basahon sa New King James Version. I will go into your house with burnt offerings. I will pay you my vows which my lips have uttered, and my mouth has spoken when I was in trouble. I will offer you burnt sacrifices of fat animals. With the sweet aroma of rams, I will offer bulls with goats. Come and hear, all you who fear God, and I will declare what He has done for my soul. Ang sintro mga higala o mga kapaglaom sa ato gayud nga pagtuon, nagaingon sa dinhi, God calls His redeemed people, and that is you and me, ikaw na og ako, to respond to His goodness with wholehearted praise, faithful promises, and bold proclamation. Now, the very question for us to answer this morning is, how can we reflect a life of true worship and gratitude in response to God's saving grace? And that will bring us to our point number 1, praise for God's provision. According to Psalm 66, verse 13 to 14, nagasiling sa diri, I will go into your house with burnt offerings. I will pay you my vows, which my lips have uttered, and my mouth has spoken when I was in trouble. O mga higala o mga kapaglaom, kini nagahata kanato og dako gayud nga pagpamalandong, nga atong himuon ang usa ka solemne nga mga pagpakisaad ngadto sa Dios, sa diha nga ikaw ako nagakinhanglan sa iya gayud nga panabang mga pinangga nga mga kapaglaom. Og niini nga punto sa konteksto niini nga bersikulo, si Haring David na kaniya ang dako nga kalipay tungod kay niini nga punto giluwas siya sa Dios. Og wala lamang kini nagasimbolo mga higala nga kita magadayeg nga to sa Dios, kung dili usab kini nagasignify nga atong itugyan ang atong kuglingon ngadto sa Ginoo nga maoy nagluwas kanato. O kana mga higala o mga kapaglaom, nagahata kanato og usa ka pagpakigsaad nga atong himuon ang pagpakigrelasyon diha sa Dios nga maoy nagahimo sa pagluwas alang kanimo o alang kanako. Tubag sa iyang pagluwas kanato nga ato siyang simbahon o ato siya nga dayigon sa matagaron o unya. Nagingon mga igsoon ug mga higala o kapaglaom, the true praise flows from recognition of God's provision. It is not only an act of bringing our offering to the Lord, it also signifies our dependence on God's mercy and grace. Nagpadayon siya kapaglaom,
that our praise is not about giving what we think God needs, but responding to what He has already done in your life and in my life. Daghan sang mga gihimo alang kanimo alang kanako sa atong kinabuhi. Og tubag ni ana mga higala og mga kapaglaom, mao nga ato siyang dahigon, ato siyang pasalamatan og ato siyang nga simbahon sa matag adlaw sa imo gayud og sa akong kinabuhi. Nag-ingon si Sister White sa Patriarchs and Prophet page 208. Every manifestation of God's power for His people arouses in them gratitude and thanksgiving. And through the thanksgiving and praise, His blessings are multiplied. Tiyaw mo na mga higala, pinaagi day sa imo o sa akong pagdaig nga to sa Dios. Pinaagi sa atong pagkamapasalamaton nga to kaniya. Iya pang pilu-piluon ang panalangin nga iyang ginabubo kanimo kanako sa matag adlaw sa ato gayon nga kinabuhi. Nagpadayon mga higala o kapaglaom sa iya nga pagingon nga niini nga bahin ato siyang mapasidunggan ang pangutana sa unsa nga paagi nga ato siyang mapasidunggan. Nag-ingon ang sinulat, matud pa, this matter of giving is not left to impulse. God has given us definite instruction in regard to it. He has specified tithes and offerings as the measure of our obligation. And He desires us to give regularly and systematically. Let each regularly examine his income, which is also a blessing from God. Unsa kun mahigala o mga kapaglaom, ang tanan nga atong nadawat sa matagadlaw kana panalangin gikan sa Dios nga maoy tag-iya sa imo og sa akong kinabuhi. Og nagapadayon siya and set apart the tithe as a separate fund to be sacredly the Lord's. And this fund should not in any case be devoted to any other use. It is to be devoted solely to support the ministry of the gospel. After the tithe is set apart, let gift and offerings be apportioned as God had prospered you. Sa ato pa di ay mga higala o mga kapaglaom, atong imuon ang pag-uli kaniya sa iyang kapulo sa iyang bahin. O bisan pagani ang paghatag kaniya sa atong yun nga mga halad. Dili tungod kay adunay mga katawan nga nagpugos kanato, dili tungod pinaagi sa pinugos nga mapamagi, kana tungod kay kita nahigugma kaniya. Kana tungod tubag na siya sa iyang paguguma kanato. Tubag na siya sa iyang mga panalangin nga iyang gihatag alang kanimo og alang kanako mga pinangga nga mga kapaglaom. Nag-ingon si C.S. Lewis sa iyang libro Reflection on the Psalms, matod pa niya, I think we delight to praise what we enjoy because the praise not merely expresses but completes the enjoyment. It's appointed consummation. Nagpasanto lamang mga higala o mga kapaglaom nga samtang atong imuon ang pagpasingog sa Ginoo di lamang sa gagmay nga mga butang nga atong iuli ngadto kaniya apan sa mata karon niya atong ipasundayag ang atong tiunay nga pagigugma, tiunay nga pagpasalamat sa mga butang nga atong nabatan sa mata karon niya. Ang pangutana mga pinangga nga mahigala o kapaglaom, do we live lives of praise even in challenging times? Bisan pa man sa adlaw sa mga kinabuhi, mga kisunan, sa atong kasakoon, nakahimo ba ikaw ako sa pagpasalamat ngadto kaniya? Let our gratitude for His provision be our motivation for service, mga pinangga nga mga kapaglaom. And that will bring us to our second point. Point number 1, praise for God's provision. Ang ikadua nga punto, nag-ingon siya din na promise of faithfulness. Ang Salmo 66, versikulo 14, ngadto sa 15 na kanayon, I will pay you my vows which my lips have uttered, and my mouth have spoken when I was in trouble. I will offer you burnt offerings and sacrifices of fat animals
With the sweet aroma of rams, I will offer bulls with goats. Mga higala o mga kisuunan, let us fulfill our obligation. But it also implies our wholeness of completion kung unsa man ang ato nga mga pagpakigsaad ngadto kaniya mga kaigsunan o mga kapaglaom. Worship is not cheap. It involves our best, not our leftovers. Kung atong tanawon mahigala o mga kapaglaom, ang Malakias Kapitulo 9 versikulo 8 nagasulti sa dinamigsoon nga ang tanan nato mga kaigsunan nga naangkon ning kalibutan na atong ihuli kaniya ang iyang bahin mga pilangga nga mga kapaglaom. Busa, when we make these promises to God, they must stem from faith, not obligation. Tungod kay kita adunay pagsalig nato kaniya. Busa atong iuli kaniya ang iyang bahin, atong ihatag kaniya ang atong mga halad, pinaagi sa atong pagigugma ngadto kaniya mga kisunan. Dili tungod kay kana atong obligasyon, apan kana kay tungod kay kita nahigugma kaniya ingon nga imo og akong Dios og manluluwas. Nag-ingon si Sister Wise sa Testimonies for the Church, Volume 4, page 471, mga kapaglaom. Matod pa niya, let us remember that a vow made to the Lord should be held sacred. Our promises to Him must not be lightly regarded. He calls for the best of our service. Mga pinangga nga mga kapaglaom. Kini maigsoon naghatag nato og dugang pagayod nga pagpatinaw. Nga sa diha mga kasuunan nga kita kanunay makahinumdom. Nga sa diha nga atong himuon ang atong mga pagpakigsaad ato kini nga tumanon. Ilabi na sa panahon maigsoon nga naa kita sa kalisod ug unya moingon kita sa Ginoo, Ginoo. Kung imo lang ko nga panlanginan, ako gyud nga ihatag og iuli kanimo ang imo nga bahin og ihatag kanimo ang akong mga pagpasalamat. Apan higala og mga kapaglaom usahay dili ba? Malimot ta usahay sa atong mga pagpakigsaad ngadto sa Dios. Apan kita kanunay gipahinumduman magisunan nga kung kita magahimo sa pagpakigsaad ngadto sa Dios, ato gayud nga pagatumanon mga pinangga nga mga kapaglaom. Nag-ingon si Dietrich Bonhoeffer sa iya nga libro, The Cost of Discipleship, page 99, matod pa niya, when Christ calls a man, He bids him come and dine. Sa diha nga si Kristo magatawag sa matagos kanato aron sa pagalagad kaniya, mga kasunan, wala lamang ikaw gako iyang gitawag aron nga moalagad kaniya, apan moduol kita kaniya, nga bisan pagani ang kamatayon migsoon, dili nato igsapayan, kung kini nagakinahanglan, nga atong ipasundayag, ngadto gayud sa imo, o sa ako nga manluluwas, mga pinangga nga mga kapaglaom. God calls us to honor our commitments as acts of faithfulness. Ato kami igsoon nga imoon, og tumanon, ingon nga ikaw ako, sa matinud-anon gayod, magahimo sumala sa atong mga pagpakigsaad ngadto sa atong buhi nga Dios. Ang una nga punto mga higala, nagapadayon siya nga ato siya gayod nga pasalamatan sa mga butang nga atong nadawat gikan kaniya. Ang ikatulong nga punto, proclamation of God's deliverance. Ang versikulo 16 sa Salmo 66 nagkanayon, come and hear, all you who fear God, and I will declare what He has done for my soul. Umari kamo kanako og paminawan ninyo, kamong nangahadlok o kamong adunay kahadlok ngadto kang Jehova, og akong igasulti kaninyo, igasugilon kaninyo kung unsa ang iyang gihimo dinhi kanako. O mga higala og mga kisunan og kapaglaom nini nga buntag, atong isulti ngadto sa uban kung unsa ka maayo ang Ginoo sa mga butang nga atong nabatnan o nadawat gikan kaniya. Ang usa ka sinulat migsuon ni John Newton, usa ka former slave trader, and he turned to be a pastor and author of the song Amazing Grace. Nga iyang gigahin ang iyang panahon, ang iyang tibok nga kinabuhi tungod sa pagkamaayo sa Ginoo ngadto kaniya.
O unya, iya nga gisugilon nga tos tibok kalibutan mga higala o kapaglaom nga matud pa niya, I once was lost, but now am found. Usa ka linya sa mawig ng lawiton, Amazing Grace. Kana mga higala o mga kapaglaom nagasaysay. Nga ni anang panahon nga na ikaw ako sa kalisod. Ang Dios nakakita nilang tanan. Ang Dios nakakita unsa ang ato mga tinguha, unsa ang ato gayod nga mga pagpagigbisog, og ni ana nga bahin, siya magapanalangin kanimo sa daghang mga pamagi, og ni ana nga bahin usab kita makahimo sa pagpasundayag, sa atong pagpasalamat ngadto kaniya, pinaagi sa pag-uli kaniya siyang bahin, og sa ato usab nga paghatag sa atong mga halad ngadto kaniya. Nag-ingon ang usa ka sinulat mga kisunan ni Sister White, the life of Christ must flow from us to those around us that they may see and feel His transforming power. Ato ka na mabasa sa Steps to Christ, page 115, mga kapaglaom. Ang gusto sa kinumiksoon, nga kanang ang iyang nahimo diha sa imo nga kinabuhi. Ato kay gasugilon nga tos makatawan sa atong palibot. Kung giunsa niya ikaw ako giusab, pinagi siyang gahom, pinagi sa bilang espiritu. Nga ang mata ko sa nato, bago na, og niini nga bahin, ang atong kasing-kasing magamaya sa pagpasalamat kaniya, sa mga panalangin nga atong nabatnan, gikan kaniya. Nagpadayon siya sa Christian Service, page 15, He thus makes man the medium through which to distribute His blessings on earth. God planned a system of beneficence in order that man might become like his Creator. Mga higala o mga kapaglaom, gusto sa Ginoo nga atong maangkon ang kinabuhi sa pagkamapasalamaton, ang kinabuhi sama sa imo ug sa akong manluluwas. Nga sa diin, iyang gihatag ang tanan alang kanimog alang kanako, iyang gihatag ang iyang kinabuhi. Nagpakamatay sa dito sa krus Kalbaryo, lamang ikaw ako makaangkon ni anang kinabuhing dayon nga iyang gitanyag alang sa matagos sa kanato. O mga kapaglaom ni nga kabuntagon, ang Dios nag-awa kanato nga kita kanunay magapaslamat ngadto kaniya. Pinagi usab sa pagkinabuhi diha sa pagkamatinud-anon. Matud pa ni Albert Schweitzer, example is not the main thing in influencing others, it is the only thing. Buti pa sa audition, ang mahimutang ihemplo sa pagkamapasalamaton, ang mahimutang ihemplo sa pagkamanggihatagon, ang mahimutang ihemplo sa atong pagalagad o pagtuo o pagsalig nga to sa Dios. Di lamang usa ka butamison nga atong ma-influensyahan ang makatawan sa atong palibot, apan mao lamang kini ang nag-inusara nga butang nga atong mahimo nga makita gayud sa uban. Nga pinaagi usab nini, sila usab magahimo. Sumala sa ilang nakita, dinhi kanato mga higala o mga kapaglaom. In summary, we can respond to God's goodness by praising Him for His provision. We can respond to God's goodness by fulfilling our promises with faithfulness. And third, we can respond to God's goodness by proclaiming His goodness to the world. O sa dili pa kumulingkod, mga higala o mga kapaglaom, nag-ingon si Corrie ten Boom in 1945, sa diha magkisunan nga iyang nasinatian ang tuman nga kalisod before the Nazi people. Nga nianang panahon na iyang gigahin ang iyang panahon ng igsoon, bisan pa man sa pagsakripisyo siyang kinabuhi alang sa iyang mga kauban nga mga binalanggo, nag-ingon siya, there is no pit so deep that God's love is not deeper still. Nagpasantop mga higala o mga kapaglaom, nga kung ang atong kinabuhi, puno ka na sa pagdayig o sa mga pagpakiksaad nga to sa Dios. Pinagi usab sa atong pagsugilon nga to sa uban sa pagkamaayos Ginoo sa atong kinabuhi migsoon, bisan pa man kita sa dili gayud nga tungkad nga makasinatian uban ang kasakitan migsoon, ato sa gihapon masinati ang dako nga gugma, ang dako nga gahom sa Dios nga nagapanalipod, nagapanlangin sa matag o sa kanato mga pinangga nga mga kapaglaom.
busa, mga higala o mga kapaglaom. Ang Ginoo ni nga buntag sa gihapon, magapabilin sa pagbantay sa mata ko sa nato. Magapabilin sa pagpanalangin sa mata ko sa nato. Samtang ikaw magapadayon sa pag-alagad kaniya. Atong himuon ang pagkinabuhi diha sa pagkamatinud-anon sa atong mga pagpakigsaad ngadto sa Dios. Busa ni ining adlaw ipapahulay, ang Ginoo mag-uban kanimo, magapanlangin kanimo, labaw pa sa mga panalangin nga sa matagadlaw atong nabatnan gikan kaniya. Ang Dios mag-uban nato, mayang buntag og happy Sabbath alang kanatong tanan.